forming Christ in the believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. Good night. Kumakalat na ang balita, di ba? Iyan ang tawag na ibinigay sa atin ng Diyos. Yan ang naririnig natin, mga tao ni Kristo. Unang liham sa mga taga-Korinto, 2 kabanata, talata 16. Marami na tayong pinag-uusapan tungkol sa pagkakaisa sa ministeryo. Ngunit ngayon ito ay isang issue na hindi kailanman tinalakay sa ministeryong ito sa paraan ng pagtalakay nito. Sa nakaraan ay hinawakan namin ang isyung iyon ng maikli sa iba pang mga diskarte. Mga unang taga-Korinto, 2 kabanata, talatang 16. Sabi niya, dahil sino ang nakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang magtuturo sa Kanya? Ngunit nasa akin ang pag-iisip ni Kristo, pero nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Makabubuting tanungin ang ating sarili, ano ang kaisipan ni Kristo? Kasi matagal ko nang sinasabi na kahit nasa sistema, sabi ko, nasa atin ang isip ni Kristo. Ngunit ang isip ba talaga ni Kristo ang pasaway, ang pag-iisip ni Kristo para sa maraming bagay, ngunit hindi ang mga tamang ipinaliwanag ni Apostol Pablo. Sabi nga, halimbawa, tingnan natin ang tanong, ano ang isip ni Kristo? Tingnan natin ito ayon sa Biblia. Hindi tayo magbibigay ng personal na opinyon, titingnan natin ang sinasabi ng Biblia. Efeso kabanata 1, talata 9. Efeso kabanata 1, talata 9. Nandyan ba tayong lahat? Mabilis, oo? Sinasabi ng apostol na naranasan niya ito. Sabi niya, ipinapaalam sa atin ang misteryo ng ano. Ano ang sinasabi ni Pablo dito? Panginoon, ihayag mo sa akin ang iyong kalooban. Ano ang sinasabi ni Pablo dito? Kung sinabi mo kay Apostol Pablo, alam mo ang kalooban ng Diyos, sabi niya, ipinaalam niya ito sa akin. Alam ko na, sa madaling salita, kung ano ang iniisip ng Diyos sa paraiso, sa tingin ko dito sa lupa. Hindi ko na kailangang pumunta sa paraiso para malaman ang kanyang kalooban. Ipinaalam na niya ito sa amin. Sabihin mo, alam ko ang kalooban ng Panginoon. At tingnan mo kung ano ang sinasabi ng verse 11 para corroborate yan. Ang 11 talata doon mismo, sinasabi niya, ngunit sinasabi ko sa inyo mga kapatid, na ang ebanghelyo na aking ipinangaral ay hindi ayon sa tao, sapagkat hindi ko ito tinanggap ni natutuhan mula sa sino mang tao, kundi sa pamamagitan ng paghahayag mula kanino. Sino ba naman ang makapagsasabi niya sa lupa? Paano nila ito inihayag sa kanya? Naalala mo ba na sinabi niya, may kilala akong tao kay Kristo, hindi ko alam kung sa katawan o sa labas ng katawan na umakyat sa paraiso at doon siya nakipag-usap sa akin. Kaya nga sinasabi niya dito, tingnan mo, ang ebanghelyo na ako. Ang natitira ay ibang kwento. Ngunit ako, si Apostol Pablo, ang ebanghelyo na aking ipinapangaral ay hindi ko tinanggap mula kay Pedro o kay Juan o sino man. Hindi ako nagpunta sa Jerusalem. Wala akong kasama. Isang araw dinala ko ni Jesucristo sa paraiso at sinabing, Pablo, ikaw lang ang makakaalam ng ebanghelyo. Kaya kung alam mo ang kalooban ng Diyos at alam mo ang ebanghelyo ng Diyos ngayon, hindi ba't bahagi iyan ng pag-iisip ni Kristo? Unang kabanata, talata 26. Ang misteryo. Ang ministeryo. Ano ang misteryo? Isang bagay na hindi inihahayag sa ano? Sa isipan ng tao? Hindi mo ba narinig ang mga taong nagsasabi, bata, misteryo yan? Pakinggan ang sinasabi ni Pablo. Ang misteryo na nakatago sa loob ng maraming siglo at kung ano.
at edad, ngunit ngayon, 2,000 taon na ang nakalilipas. Ngunit ngayon, dahil siya ay nagsasalita sa oras na iyon, ngunit ito ay ipinakita na ngayon sa kanyang mga banal. Kanino nais ipaalam ng Diyos ang kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa mga Hudyo, kabilang sa mga Hentil? Ano-ano ba si Kristo sa inyo ang pag-asa ng kaluwalhatian? Kaya pakinggan ito. Kung alam mo ang kalooban ng Diyos at alam mo ang ebanghelyo ng Diyos at ngayon alam mo ang mga hiwaga na nakatago. Hindi ba't ganyan ang isip ni Kristo? Kaya nga sinasabi ni Kristo sa inyo. Ibig sabihin si Kristo ay nag-activate sa isip. Paano ninyo pinaglilingkuran ng Diyos sa tipang ito? Sa karne. Sa ano? Sa isip. Ibig sabihin, ang isang isip na pumapasok sa isang ministeryo na nangangaral ng kalooban ng mga hiwaga ay naka-activate. Maaari mong sabihin ng buong kaangkupan, nasa akin ang pag-iisip ni Kristo. Kaya tingnan ang sinasabi ng Roma 16:25. At sa mga taong maaaring, at kanino niya makukumpirma sa inyo ayon sa sinasabi niya? Ibig sabihin, kung makikinig ka kay Pablo at pag-aaralan siya, nakumpirma ka. Kung hindi mo naririnig ang ebanghelyo ni Pablo, hindi ka nakumpirma. Ikaw ay isang kotse na walang siguro, walang lisensya, walang lisensya. Ikaw ay expired na passport. O kaya, expired na gamot. Kailangan mong kumpirmahin para saan ka dinala ng Diyos dito, para saan ka niya dinala upang i-play sa iyong mga damdamin at sabihin sa iyo, kumilos ka ng maayos, huwag kang gagawa ng mali, lumapit ka dahil ipagdadasal ka namin, wala namang sense yun. Kailangan mong kumpirmahin, kailangan mong kunin ang iyong isip ang bagay na ito na narito, kailangan mong buhayin ito upang ikaw ay isang mananampalataya sa mga misteryo at upang malaman mo kung sino ka. Lahat ng pumupunta sa ministeryong ito ay kailangang kumpirmahin. Hindi natin ito maiiwan ng ganito. O, hindi ka namin maiiwan. Ulila. Alam mo ba na ang hindi na kumpirma ay isang ulila? Siya ay ulila. Siya ay isang bastardo dahil hindi niya kilala ang kanyang ama. Isipin mo na may ama ka at tinatanong kanila, sino ang tatay mo? Hindi ko siya nakilala. Wala ka namang alam. Wala akong alam sa kanya. Ano nga pala pangalan mo? Wala akong idea. Ito ang katulad ng isang mananampalataya o isang taong may espiritu at hindi alam kung saan siya nanggaling o kung saan siya pupunta. Wala siyang alam. Ang alam niya ay gawin ito. At magdasal ng 2 o 3 panalangin pangrelihiyon. Ngunit wala siyang alam sa Biblia. Wala siyang alam tungkol sa mga hiwaga ng Diyos. Ito ay adrift. Ito ay isang barko na walang kapitan. Kung saan ito maaaring tumakbo sa lupa. Ganyan ang lakad ng mga mahal na pinagpala sa paligid natin. Para silang mga barko na walang kapitan. Hindi mahalaga kung sino ka, kahit gaano ka edukado, kahit gaano ka nakaposisyon, nakikita mo na wala silang nakapirming direksyon. Hoy, buti na lang at nare-represent natin ang isang bagay na nagbibigay ng firmness, na nagbibigay ng happiness. Ikaw ay isang kayamanan sa isang sisidlang lupa. Ang relihiyon ay hindi nakikitungo sa kayamanan. Ang relihiyon ay tumatalakay sa salamin. Si Pablo ay tumatalakay sa iyong espiritu at inaayos mo ang iyong putik ayon sa gusto mo. Ang ideya ay upang sangkapan ang iyong espiritu at pagkatapos ay harapin mo ang iyong putik. Kung gusto mong magbihis ng one way or another, nasa sayo na yan. Bahala ka na dyan. Walang rules dito. Sa simbahan na ito, walang ganong bagay tulad ng pagpirma ng isang membership card. Iyan ay ginagawa ng sistema. Gusto kong maging miyembro ng simbahan. Ikaw nga, miyembro ka ng langit, bahagi ka dahil ang simbahan ay ikaw. Ito ay isang gusali. Tapos sabi ni Paul, sinasabi ni Pablo na ito ay isang misteryo na nakatago. Ngayon, bigyang pansin ang munting detalyeng ito na sasabihin ko sa inyo ngayon. Ang isip ni Kristo ay hindi kailanman naroroon.
Ang naroroon ay ang tipan ni Moises na ibinigay para sa laman. Hindi iyan ang pag-iisip ni Kristo. Ito ay mga utos na idinagdag dahil sa mga pagnanasa at paglabag. Ngayon, ang isip ni Kristo, ibig sabihin kung paano iniisip ng Diyos ang mga hiwaga na nakatago sa loob ng maraming siglo at panahon. Kaya hindi iyan inihayag ng Diyos kay Pedro o sa mga apostol. Hinintay niyang dumating si Apostol Pablo. Pagkatapos kay Pablo, inihahayag ang kanyang isip sa kanya. Pagkatapos ng mamatay si Pablo, pinatay ang screen. Muling napawi ang isipan ni Kristo. Sa sandaling mamatay si Pablo, ang pag-iisip ni Kristo ay tinanggal mula sa lupa at ang pagkakaiba, iba ay pumapasok. Diversity is, ganyan ang tingin ko, ganyan ka mag-isip, yung iba ganyan mag-isip, Bautista ka, Pentecostal, Evangelical ka, Charismatic ka, Katoliko ka, tradisyonal na Katoliko, Charismatic Katoliko, Presbyterian, dahil ang isip ni Kristo ay nawala mula sa lupa. Iba-iba ang iniisip ng bawat isa. Maraming relihiyon dahil wala ang pag-iisip ni Kristo. Hindi ito na-activate. Kapag ang pag-iisip ni Kristo ay nabuhay, kung gayon lahat sila ay nagsasalita ng parehong bagay. Sa Colombia, pareho ang kanilang wika. Sa Brazil ay pareho ang kanilang wika. Sa El Salvador ay ganun din ang kanilang pagsasalita. Sa Guatemala ay pareho rin ang kanilang wika. Sa Puerto Rico ay ganun din ang kanilang pagsasalita. Sa Miami, pareho sila ng sinasabi dahil ito ang isip ni Kristo. Isipin ang isang isip na nagsasalita ng 20 bagay ng sabay-sabay. Ito ay may upang maging isang isip lamang ang pag-iisip ni Kristo. Titingnan natin ang unang Korinto, ang susunod na libro, Kabanata 1, doon mismo kung saan tayo ay tingnan ang detalye ng talata 12. At hindi natin tinanggap ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na nagmumula sa Diyos. Napansin mo na nakasulat doon ang diwa ng mundo sa maliit na titik. 2 dos, pasensya na. Sabi ko 1, 12. Nagkaroon ng diversity doon. Kita mo ba? 2, 12. At hindi natin tinanggap ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na nagmumula sa Diyos. Para saan? Para saan? Para tumalon? Para tumayo ang buhok natin, para magkaroon ng mystical experience, para makita ang mga multo na lumilipad. Bakit ipinakita sa atin ang pag-iisip ni Kristo, ang Espiritu ng Diyos? Upang malaman natin kung ano ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Alam mo ba kung ano ang ibinigay sa iyo ng Diyos? Kung hindi mo alam, ngayong gabi, hindi ka pa confirmed. Hindi mo pa na-activate ang isip ni Kristo. Kailangan ninyong pumunta rito at umupo ng ilang buwan habang pinapagana natin ang pag-iisip ni Kristo. At agad ka naming inilagay upang maghari sa buhay. At hindi mahalaga kung nasaan ka at ang iyong mga pangangailangan sa pananalapi. Kung ikaw ay nasa Cuba, mula sa Cuba, magpadala ng isang sulat dito, tayo ay naghahari sa buhay, tayo ay maunlad. Dahil ang pag-iisip ni Kristo ay hindi gumagalang sa mga kondisyon ng isang pamahalaan. Kung buhayin natin ang isip ni Kristo para sa iyo, ang iyong panaghoy ay nagiging isang sayaw. At kahit may financial needs ka, simulan mo na agad ang usapan, mga nagpapasa ng kasinungalingan yan, ito na ang aayusin ngayon. At kung nabuwag ang pagsasama ninyo, sabi mo, well, ito ang isang pinagpala na hindi ako naintindihan, hindi alam kung paano ako pahalagahan, hayaan mo siyang mas lumayo, iiwan ko siya, at hindi ka rin nagsasalita ng masama tungkol sa kanya, sapagkat siya na may pag-iisip ni Kristo ay hindi nagsasalita ng masama tungkol sa sinuman. Hindi mo ba nakikita na ganyan ang isip ni Kristo? At nagsisimula kang makita ang mga bagay na naiiba. At kung may sakit ka, sasabihin mo, well, alam ng Diyos ang tungkol dito. Ngunit nakukuha ko na malusog ako, relax, maging tahimik at makipag-usap sa iyong katawan sa katawan. Dahil ito ay nagsisilbi ng maayos. Hindi natin natanggap ang isip ng mundo, ang espiritu ng mundo. Ang isip na iyon ay ang likas na isip. Sabi ni Pablo dito, wala na sa atin ang pagpili na ang isip lang ng mundo, ang espiritu. Ang ibig sabihin ng espiritu ay opinyon, kaisipan, saloobin. Hindi pa natin natatanggap ang isip ng naturang psychologist. Hindi natin natanggap ang isip ng ganito o ganyan o ng lahat ng mga dakilang manunulat at pilosopong iyon. Hindi ko na hinaharap ang mga maling ideya na iyon sa mga librong iyon. Ang buhay ko ay hindi na nakasalalay sa mga ideya ng ganito o ganyan. Ni hindi ito nakasalalay sa aking pag-aaral, ni sa sinabi ni Plato o ng isang yon. Hindi naman ganun. Wala na akong ganyang diwa.
ako ang may pinakamataas na opinyon sa universo. Ang lumikha ng universo ay nasa loob ko at nagpapaisip sa akin tulad niya. Romans 1:5 at yun na. At sa pamamagitan niya ay tumatanggap tayo ng biyaya sa pagsunod ng pananampalataya sa lahat ng bansa. Sa pamamagitan niya ay tumatanggap tayo ng biyaya. Gumagana ba ang biyaya ng walang apostolato? Isang simbahan na walang apostol, ano ba ito? Iba't ibang. Para kanino tayo tumatanggap ng biyaya at pagka-apostol? Para sa anong layunin? Sa pagsunod sa ano? Para saan? At ano ang pananampalataya? Ang pag-iisip ni Kristo. Ang pananampalataya ay naniniwala ka sa sinasabi sa iyo ng isip ni Kristo na pinaniniwalaan mo. Hindi ito bulag na pananampalataya. Hindi ito isa sa mga pananampalatayang ginagamit mo para sabihin, nako, malaki na ang pananampalataya ko mula pa noong bata pa ako. Napakadakila nito na hindi nito pinapayagan na maunawaan mo kung ano ang tunay na pananampalataya. Nako, bata pa lang ako ay illustrious na ako. Lagi akong sinasabihan ng mami ko na napaka-special ko. Nako, napakalaki ng pananampalataya ko. Mas malaki pa sa kay Kristo, di ba? Ang pananampalataya ay hindi isang damdamin. Ang pananampalataya ay nakasulat. Ang panuntunan ng pananampalataya, sundin mo ayon sa kung ano ang inihayag. Kailangan mong mamatay sa iyong mga personal na opinyon. Hindi mo na pwedeng ituloy ang lola at lolo ko. Iwan mo na lang yung mga taong yon. Wala kang natutunan sa mga taong yon. Ito ay ako mula pa nung maliit pa ako. O mula nung maliit pa ako. Ito na ako. Ito na ito. Iyon ang lagi kong nararamdaman. Mamatay ka sa lahat ng personal na bagay na yon. Kailangan mong mamatay sa lahat ng mga personal na karanasan ng iyong bansa, ng iyong pamahalaan, ng iyong kultura, ng iyong mga apelyido, kung gaano kahalaga ang mga ito. Tigilan mo na yan. Ipagtanggol ang iyong bansa sa isang pulong pampolitika, ngunit dito, iwanan ang iyong bansa mag-isa dahil ang iyong pagkamamamayan ay wala sa lupa. Ang iyong pagkamamamayan ay mula sa kalangitan. Magtatapos na ako sa pagsasabi nito. Ang pag-iisip ni Kristo ay ipinakita ng isang lalaking nagngangalang Pablo. Namatay si Pablo at nawala ang pag-iisip ni Kristo sa lupa. Ngunit sinabi ni Pablo, pagkatapos ng aking paglisan ay may isa pang darating. Ngayon na ang iba ay hindi na magsusulat. Siya ang magpapaliwanag. Wala na siyang isusulat na bago. At ibig kong sabihin, hindi ibig sabihin na hindi tayo makapagsusulat ng isang aklat ng kung ano ang nakasulat. Ng mga paliwanag kung paano itayo ang gusali na maaaring gawin at ginagawa namin ito sa kanyang panahon, sa panahon ng Panginoon. Ngunit may isang tao na ibinigay ng Diyos ang kanyang isip at sinabi, isulat mo. Ikinulong pa niya ito, ikinulong para bigyan siya ng panahon para diktahan siya. Isulat at ilatag ang pundasyon. Pero hindi ito para sa iyo, Pablo. Hindi mo na ipapaliwanag ito. Paano ba naman hindi ko madadaanan, Lord, ang dami kong pinagdaanang problema? Hindi ito para sa iyo. Ito ay ibinigay sa iyo at pagkatapos ay nawawala mula sa iyo. Hindi ito magagawa ni Timoteo. Kahit si Pablo, walang tao. Ito ay pagpunta sa manatili dito. Pagkatapos ng iyong pag-alis, hindi na magkakaroon ng biyaya. Titigil na ang isip ko. Ang darating ay mga taong hindi magliligtas sa kawan, kung saan sinasabi ito ng isa at sinasabi ng isa pa iyon. Ang nakikita mo ngayon ay darating. Mga relihiyon, kamatayan sa palayok, ang pinaghalong relihiyon ng mga siglo. Kailangan mong lumabas doon. Kung gusto mong ma-activate ang isip mo, hindi pastor, kaya lang pumupunta ako sa isang simbahan doon kung saan mas mabait ang pastor. Mag-ingat ka dahil kung hindi siya napapailalim sa biyaya, sasaktan niya ang sarili niya at ikaw. Delikado ka na. Tapos sabi niya, may darating pa. Isa pa ang darating. Siya na ang iba, kapag siya ay nagpakita, siya ay magdadala ng pagsunod ng pananampalataya sa lahat ng mga bansa. Gagawin niya ito dahil hindi siya. Sila ang aking mga anghel sa likod niya. Dala ang salita sa lahat ng dako.